Tayo po'y pumasada pa North, Wener. Pumasada tayo pa North dahil dadaan po tayo ng North Luzon Expressway. Pero tayo po ay sinasalubong ng dagdag toll ngayon pong 20 sa buwan po ng Enero. Pag-usapan po natin ang dagdag toll diyan po sa NLEX. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board, si Ginoong Julius Corpus. Magandang umaga po, Sir Julius. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at John Riz Calata. Good morning po. Good morning po, Sir Drew at Sir John Riz. Magandang umaga po sa lahat ng ating kasamahan dito sa DWIZ sa inyong programang Pasada Balita. Sa magandang umaga po. Salamat po, Sir Julius, at napaunlakan nyo kaming muli dito sa Impilan. Pero last time, nag-uusap tayo, ang pangako mo sa amin, walang pagmamahal. Pero ngayon, naramdaman na namin yung pagmamahal ng TRB at pati SLEX pala, no? Nung SLEX at NLEX, ano? Ito, bago yung NLEX, Sir Julius. Sir Drew, tama po kayo, no? At nabanggit ko naman po sa inyo na may mga nakabinbin o na under process ng petisyon na ating inaatikaso at that time. At nabanggit ko na din naman po sa inyo na yung bago yung 2025 ay wala tayong pagbabago ng toll fees. Ngayon po, itong araw na to, kayo nabanggit nyo na rin kanina na nagkaroon tayo ng pagbabago ng toll fees dito sa NLEX. At kung mamarampatin niyo po sana, ibigyan niyo akong konting pagkakataon na maipaliwanag itong adjustment na to na pinatupad kanina madaling araw. Sir Drew, ito po yung matagal nang na-approve ng TRB, no? Last year pa. In fact, dapat sana noong March of 2025 ay kinulekta na sana o pinatupad na sana ng NLEX Corporation itong adjustment na to ng buo noong March 2025. Subalit minarapat po nila na para hindi naman maging mabigat sa ating mga motorista, ang ginawa nila, hinati po yan sa dalawang bahagi. So yung kalahati po yan, itong petition na to ay pinatupad na noong March 2025 at yung kalahati naman ngayong 2026 na kanina pong madaling araw naman nila pinatupad, Sir Drew. So this is not a new adjustment na ngayon lang malalaman. Nag-abuse na po tayo noong pang last year of March, no? Na meron pang susunod yan kasi hinati muna. Ang susunod niyan, 2026, at ito na po yun, Sir Drew and Sir John Riz. So, hindi po ito bago. Dati na po ito, kinonsider na lang po ng NLEX na para maging hindi naman mabigat sa ating mga motorista. Yung adjustment na isang bagsak ang paniningil. So, pangalawa ho, Sir Drew, no? Alam nyo, itong ating operator at ang aming tanggapan nang sa ganun ay makatulong din sa maging stable ang food prices. Yung pong mga food trucks ang nagde-deliver ng agricultural products ay mabibigyan po sila ng toll rebate program kung saan hindi po sila maapektuhan nitong adjustment. Exempted sila. So po, mangyari sa una po ay babayaran muna nila yung kung ano yung nararapat. Pero after almost less than a week, ay ibabalik po sa kanila yung sobra. Yung rebate nila, ang ibig sabihin, yung increase na o yung adjustment na pinatupad, ibabalik sa kanila. Ang requirement lamang po, Sir Drew at Sir Chandris, ay pa-accredit yung mga truck nila sa Department of Agriculture dun sa food lane project ng Department of Agriculture. At magagamit na po nila yung kanilang rebate program dito sa NLEX. Alright, so kung ito ay tama no, Sir Julius, hinati, ito ay second tranche na. So wala na tayong ini-expect na kasunod pa. Medyo makakapagpahinga naman ang aming ano ba 'yung susunod na ano? Holy Week.
Sa NLEXO, it will take a little time bago magkaroon uli kasi ito na yung second tranche for the 2022 petition. May mga petition pa ho mga naka-ain sa amin na under process pa naman, Sir Ju, no? Wala pa po itong final na implementation scheme or kung kailan at kung magkano ipapatupad, etc. Those are still being finalized. But as of now, wala pa po ako kasing authority to discuss those things because they are not fully final yung mga ganyang bagay. Maalala po ninyo na ang lahat ng toll operators natin may kanya-kanyang mga period wherein which they can file request for adjustments or through. Meron yung tag-1 taon, meron yung tig-2 taon, meron din po yung tag-3 taon. Kada May 3 taon interval, bago ganun. sila, bago sila pwedeng humiling, no? Hihiling muna sila, hindi naman ipupersa, hindi naman pwede yung ganun. Kaya susuriin po yan ng ating tanggapan kung nararapat ba silang bigyan o hindi. So, opo. Ang pinakadahilan po ng sa ganun, bakit naman kailangan itong mga periodic adjustments na yan, unang-una po, para naman maipagpatuloy din nila at ang tamat was itong pagbibigay ng serbisyo para sa ating mga motorista in terms of operations and maintenance, di ba? Opo. Kung hindi, magsasuffer yung facility itself kung kinukulang sila ng pambayad man lang sa tamang required Sir standards Julius, natin. Ayaw naman nating mangyari yun. Pangalawa, para naman din may pagpatuloy nila yung mga ginagawa nilang improvements, expansions, at yung mga future improvements and expansions na makakabuti din naman po para sa ating motorista. At pangatlo, yung pong mabayaran naman nila yung kanilang mga pagkakautang. At the same time, ma-recover din yung kanilang puhunan. At kumita na rin sila kahit sa bandang huli, yung kahit na reasonable rate of return na tinatawag. Hindi naman natin pwedeng isang tabi na lamang ang ating mga private sector investors dahil malaking tulong naman po ang ibinibigay nila sa ating mga motorista at sa ating ding pamahalaan. Opo, so kung meron pong interval tuwing kailan sila pwede pong mag-file po ng petition for toll hike? Sa sitwasyon po ng NLEX, Sir Drew and Sir John Reese, every 2 years po ang kanilang pwedeng mag-file ng petisyon o mag-ain ng petisyon for an adjustment. Pero hindi po kasi automatic na bibigyan yan eh. Dadaan po yan sa proseso, susuriing mabuti, and hanggat hindi napapatunayan na kailangan talaga, hindi naman po yan ipagkakaloob ng aming tanggapan. Sir, nabanggit po ninyo kanina na merong mga pending petitions po regarding po dun sa pagtataas ng toll fee. May we know po kung ano-ano po yung operators na yon? Yung kung anong Sir expressway? John Reese, much as I wish to tell all of this sa inyo ngayon, I'm not yet authorized the details of all these pending petitions until they become sabihin na natin final in their implementation schemes and in their approval. Kami naman po lumalapit, unang-una pinapalathala po natin yan sa pahayagan, Sir John Reese, no? And Sir Drew. Nang sa ganun, malaman ng ating mga motorista na parating na toll fee adjustment na inihain ng petition mismo na makapag-file sila ng petition for objection or petition for review. Bago ipatupad yan, pinapalathala din po natin ng 3 beses pa nga. Nang sa ganun, malaman nila na may parating na adjustment. Kung gusto nyong maghain ng petition for review or objection, mag-file kayo. Hinahabilin po na. At bago ipatupad, kami po mismo lumalapit sa inyo, Sir Jan, Sir Drew, di ba? Na tulungan nyo naman kami na may bahagi sa ating mga motorista na itong araw na to, may mga panibagong policies. Kasi ito po, itong interview yung ginagawa nyo sa akin, no? Na tinutulungan nyo kami sa aming panawagan na may bahagi ang mga mahalagang kaganapan sa ating mga expressway. Sir Julius, ito po, if pwede po na po ninyong sagutin, usually po,
gaano po katagal na aprubahan po yung mga petition from the operators? Depende po kasi yan, Sir John Reese. May kanya-kanyang mga sitwasyon ang mga operators natin, ang mga concessionaires natin. Remember, there are around 10 to 10 expressways dito sa Luzon naman. So, iba-iba po ang sitwasyon nila. Depende po sa mga naihain nilang mga dokumento, papeles, and proofs of their qualification na dapat silang bigyan o hindi. Alright. If naalala po namin this first week of January, this year lang po, Yeah. nagkaroon po ng taas singil din po sa Apo. SLEX. Sir, may we ask if pang ilang tranche na po yun o masusundan pa po ba yung taas ng singil dun sa toll fee sa SLEX? Sa SLEX po, Sir Julius. Opo, Sir John and Sir John Reese and Sir Drew. Maalala ninyo, noong January 1 po, nagpatupad tayo ng adjustment, no? Long overdue na nga yung mga yun dito sa SLEX at sa Star. At dapat nga po sana, minsan po ang bagsak ang kanilang gagawin. Subalit, again, due to their consideration sa motorista, inutay-utay nila muna. So yung January 1, kalahati, ang balak po nila sa July na yung kalahati. Alright. So, meron mga pang ilang taon ba? Ganun din ba sa applicable din ba sa SLEX? Kumbaga, every 2 years din sila nag-file? Yes, ang SLEX po, Sir Drew, every 2 years din. Ang STAR naman, every 3 years ang kanilang karapatan o na mag-hain ng petisyon. But that right is not absolute. Ibig sabihin, hindi automatic. Dadaan po yan sa proseso namin, sa rules namin, at susuriing mabuti. Kaya nga, itong iba, long overdue na sa tagal ng pagsusuri. No? Ay gagaya Pero sa opo, Sir SLEX, Julius. 2018 pa yung Actually, matagal-tagal na nga rin yun. Tagal na ho yun. Siguro pangatlong adjustment pa lang sa SLEX natin nitong January 1. So, makikita nyo naman po, hindi po ito automatic. Dadaan muna sa masubuting pag-aaral ng aming tanggapan bago man lang po ito ipatupad. Pero meron bang in history ba, meron bang naipatupad na rollback Sa toll fee? Opo. Baliktad. Hindi nyo lang ho siguro Bawas? masyadong napansin at that time. But there were instances na nakapagpatupad tayo ng pababang toll fee. Nangyari po yan dito sa parte ng North at dito din po sa parte ng South dun sa Kalang. Kung saan dito naman sa North, due to yung exchange differentials, naipababa po natin yung mga toll rate, no? Doon naman sa Kalas, due to some computational issues, naipababa rin po natin. Binigyan natin ng toll holiday ang mga motorista. Bagamat mas marami po yung adjustment, na upward adjustment na tinatawag, at ang kadahilanan naman po niyan, Sir Drew and Sir John, it's hindi yung ating inflation kasi, hindi po yan bumababa. Pataas lang pataas po yan every year, di ba? Kahit na maliit, tumataas pa rin. And inflation eats up the value of money ng ating mga investor. Kaya binibigyan din po natin sila ng pagkakataon na makahabol man lang doon sa inflation figures na nangyayari. At hindi naman nalulusaw yung kanilang pinupunan. Alright, Sir Julius, maraming salamat sa iyong paliwanag. Huli na lang, last na lang on my part. Pag ba pinakita namin yung pangalang Julius Corpus at dadaan kami sa NLEX, may automatic Passes pa. discount ba yon? Sir Drew and Sir John Reese, automatic magtago na po kayo. Alright. Isingilin kayo. Ito doble. Malayo pa lang nakikita na no nung sa RFID. Anyway, salamat po Sir Julius sa inyo pong pagpapaliwanag. Magandang umaga po. Baka meron na lamang ko kayong mga karagdagang pampayo, panawagan sa ating po mga motorista na dumaraan po sa NLEX. Oo, maraming salamat po muli, Sir Drew at Sir John Reese sa pagkakataon at sa tulong ninyo sa pamamahagi ng mahalagang mga kaganapan dito sa ating mga expressways. Kami po muling nagpapaalala sa ating mga motorista na unang-una, nais po namin kayong mabigyan ng isang ligtas, komportable at
maayos na paglalakbay sa ating mga expressway. Naway po'y i-check niyo mabuti ang inyong mga sasakyan, i-check niyo mabuti ang nagmamaneho ng sasakyan, at sana po kung naka-RFID kayo ay sapat naman po yung load ninyo bago kayo pumasok sa expressway, nang sa ganon mas mabilis at mas maayos po ang pagdaan ninyo sa ating mga toll plazas. Hindi kayo maging sanhi ng sagabal sa ating mga toll plazas. Maraming salamat po. Salamat po, Isang Sir Julius. magandang umaga sa inyo at mabuhay po kayo. Ingat po sa Maraming biyahe. salamat po. Salamat. Good morning. Si Ginoong Julius Corpus po yan, ang tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board.